ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Magandang umaga, mga kaibigan. Narito na ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Mamahalin kita maging sino ka man. Itay, bakit hindi positibo ang isipin ninyo sa halip na negatibo? Matanda na ako. Nagiging sakitin na. Mas mapapanatag ang loob ko kung kapiling ka namin ng inay mo. Para rin po sa inyo ni Inay. Kaya gusto ko magbaka sakaling mapaganda ang buhay natin. Basta, huwag kang umalis dito sa probinsya. Itay! Yun ang desisyon ko. At hindi na magbabago kahit na ano pa ang sabihin mo. Ana, masama ba pakiramdam mo, anak? Hindi po. Eh, bakit kaninang pag-uwi mo? Matamlay ka na. Sinunod ko po yung gusto ni Itay. Naghanap po ako ng mapapasukan dito sa probinsya. Pero ilang kumpanya na po ang napuntahan ko. Wala pa rin pong linaw ang application ko sa kanila. Magkakatrabaho ka rin, anak. May iba naman po nangangailangan ng tauhan. Ang trabaho naman po doon malayo sa natapos ko. At saka mababa ang sweldo. Eh, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi bali po sanang ang maging trabaho ko hindi ang aking pinag-aralan. Basta maayos naman ang kikitain ko para makatulong po ako sa inyo ng Itay. Bukas makalawa, baka may mapasukan ka rin. Mas malamang po na magkatrabaho ako ng maganda kung nasa Maynila po ako. Eh, kaso nga, anak, ayaw kang payagan ng Itay mo na umalis dito sa probinsya. Eh, baka naman po pwede niyong pakiusapan ng Itay na payagan ako. Pero, anak... Sige na naman, Nay. Tulungan niyo na po ako. Kaysa naman masayang lang po ang pinag-aralan ko. At hindi po ako makatulong sa inyo ng mga magulang ko. Mandy Alejo? Yung kaklase ko sa high school na may pagka-silahis noon? Oo, Ana. Ako nga. Silahis pa rin ako hanggang ngayon. Akala ko kung sino na yung tumawag sa cellphone ko, ikaw lang pala. Ikaw ang kabady-bady ko nung nag-aaral pa tayo. Kaya nung magkatrabaho ako ng maganda dito sa Maynila, ikaw ang pilit na hinanap ko. Mabuti na-trace ko kagad ang pangalan mo sa Facebook. Kaya tawagan kita. Nasa Maynila ka na pala. Mahigit isang taon na. Noong unang salta ko rito, nahirapan ako. Pero nang magkaroon ako ng trabaho na maganda,
naging maayos na buhay ko. Buti ka pa. Kaya nga tinawagan kita eh. Baka gusto mong lumuwas dito sa Maynila para pagkasama tayo. Hindi ko lang gusto, Mandy. Gustong gusto ko. Kaya lang, matutulungan mo ba akong maipasok sa maayos na trabaho? Mr. Romantiko. Mr. Romantico, tiniyak sa akin ng kaibigan kong si Mandy na maipapasok niya ako sa magandang trabaho sa Maynila. Halos maglumuhod ako sa pakiusap sa aking mga magulang. Ana, naiintindihan naman kita. Bihira po ang pagkakataong lumapit sa akin ni Nay. May tiwala naman ako sa kaibigan mo si Mandy. Dahil madalas siyang pupunta noon dito sa bahay. Tinutulungan kang gumawa ng homework. Alam ko mabait siya. Bago niya ako tinawagan, alam na daw niyang may mapapasukan ako sa Maynila. Wala sanang problema na sumama ka sa kanya. Yun kung dito sa probinsya. Wala rin naman pong magiging problema kahit nasa Maynila ako. Pero ang itay mo... Maiintindihan din po ako ng itay. Anak, Nay. tutuloy mo pa rin ba ang gusto mong makipagsapalaran sa lungsod? Kahit tutulong ang itay mo? Ano, Ana? Kapag tumatawag ka sa nanay mo, ayaw kang kausapin ng tatay mo? Ayaw raw, Mandy. Masama kasi yung loob niya sa akin Dahil kahit tutol siya, nagpilit pa rin ako lumuwas dito sa Maynila. Eh kung hindi mo naman ginawa yun, baka mahirapan na akong maipasok ka rito sa tindahan ng kondo. Dahil malamang, iba na ang kuning tindera dito ng may-ari nito, kahit kaibigan ko siya. Dahil nagpaalam na nga yung dating tindera rito. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo na naipasok mo ko dito. Dahil kahit hindi itong pinag-aralan ko, maayos naman ang sweldo ko. Kaya nga mawawala rin ang tampo sa iyo ng itay mo kapag natanggap mo na ang unang kita mo. At nakapagpadala ka na ng pera sa kanila ng nanay mo. Excuse me, pwedeng magtanong? Ay, saka na ulit tayo magkwentuhan, ha? May customer ka. Okay, Mandy. Babalik na lang uli ako rito kapag libre ko. Bye. Bye. Sir? Ben ang name ko. Benjamin Lozano. Yes, may bibilin po kayo. Wala. Nag-window shopping lang ako rito sa tindahan. Akala ko may itatanong kayo Itatanong ko sana kung anong pangalan mo Ha? Maaari ko bang malaman ang name mo, miss? At maaari ba kitang makilala at maging kaibigan? Norman, gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok. Niisip mo na naman si Ana. Hindi mawawala ang pag-aalala ko sa kanya hanggang hindi siya umuwi rito sa probinsya. Magpapadala daw siya ng pera sa atin kapag sumweldo na siya sa Makalawa. Hindi ko kailangan ng perang ipadadala niya. Norman! Hanggang hindi nagbabalik dito sa probinsya ang anak mo, hindi mawawala ang hinanakit ko sa kanya. Mr. Romantiko. Kahit ipinaalam na sa akin ng inay ko, Mr. Romantico, ang hinanakit ng aking ama, hindi ako nagbalik sa probinsya. Lalo't nahulog na ang loob ko kay Ben.
ka ba naman, Ana? Mahigit 1 linggo pa lang nanligaw sa iyong Ben na yun. Nakipagrelasyon ka na agad sa kanya. Mabait naman siya, Mandy. Lahat ng nanliligaw mabait. Dama ko na mahal talaga ako ni Ben. Kaya sasama ka na makipag-date sa kanya. Nakasagot na ako sa kanya. Napaglabas ko dito sa tindahan sa linggo, mamamasyal kami, kakain sa labas. Hana, Ano? hindi mo pa lubos na kilala ang boyfriend mo. Huwag kang labis na pakatiwala sa kanya. At baka magsisi ka. Niloloko mo ba ako, Ben? Hindi, Cora. Kaya kita tinawagan kasi sabi mo nag-overtime ka sa trabaho mo. Pero sabi naman nung kasama mo kanina ka pa daw lumabas sa opisina. Trabaho ang pinuntahan ko. Sideline ko. Nasaan ka? Saka na tayo mag-usap. Ben, hello? Kapitin ko ang kausap ko magbibigay sa akin ng sideline na trabaho. Teka lang! Ben! Hello! Ben! Tama pala yung kaibigan ko na hindi ako dapat nagtiwala kaagad sa'yo. Ana, huwag kang umiyak. Please. Iwan mo nga ako. Teka, huwag kang magalit sa akin. Niloko mo ko. Hindi kita niloko. Sabi mo mahal mo ako. Totoong minahal kita. Noong pa mang bago pa lang tayo nagkakilala, nagkagusto na ako kagad sa'yo. Kung talagang mahal mo ako, sana naging tapat ka sa akin. Sana pinaalam mo kaagad sa akin na may anak ka na. Hindi ko pa malalaman kung hindi sinasadya nakita ko sa Facebook mo, sa cellphone mo na may anak ka na. Wala naman akong balak na ilihim yun sa'yo. Kung alam ko lang kaagad na may anak ka, hindi naman ako mahigit magrelasyon sa'yo. Hindi ako magiging sunod-sunod sa lahat ng gusto mo. Hindi ako sasama sa'yo sa motel na to. Wala namang problema na nagkaanak ako sa ibang babae. Kung akala ko pa naman, ako ang unang babae sa buhay mo. Kaya laki pa sa salamat ko na nakilala kita. Naging tayo. Yung pala, wala akong dapat na ipagpasalamat. Dapat pala mainis ako sa sarili ko. Mahiya ako sa ibang tao dahil naging tanga ako. Nagtiwala ako, nagmahal sa isang lalaking hindi na malaya. Ana, malaya pa ako. Ana, Kuya Kapin. wala kang dapat ipagsising nagtiwala ka at nagmahal sa akin. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Nag-iisa ka sa puso ko. Paano ako magsusolo sa puso mo? Ngayong hindi lang ako ang babae nagkaroon ng kaugnayan sa'yo. Wala na yung ina ng naging anak ko. Patay na siya. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo. Kaya huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang magalit sa akin. Ha? Huwag nating sayangin ang mga oras na magkasama tayo. Kita Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, sa kabila ng pagtutol ng aking ama, lumuwas ako ng Maynila at namasukang tindera sa isang kondo. Doon ko nakilala si Ben na naging masugid sa panliligaw sa akin at nahulog ang loob ko. Kaya nakipagrelasyon ako sa kanya. Subalit matapos kong ipagkatiwala sa kanya ang aking sarili, saka nalantad sa akin na may asawa't anak na ang boyfriend ko. Norman. Norman. Bakit masama ang tunog ng ubo mo? Wala ito, Ano bang wala eh? Hirap na hirap ka. Nasa mid lang ako. Ang mabuti pa,
Huwag ka na muna magtrabaho ngayon sa bukid. Hindi maaaring hindi ako magtrabaho. Nagpapadala naman ng pera sa atin si Ana. Huwag mo ang banggitin sa akin ng babaeng yun. Hanggang ngayon ba naman, masama pa rin ang loob mo sa kanya. Wala siyang respeto sa akin. Mabait ang anak mo. Binaliwala niya ang pagiging magulang ko. Gusto lang ng anak mo na makatulong sa atin. Pues gawin niya ang gusto niya. At bahala na siya sa buhay niya. Ben? Bakit nagbibihis ka na naman? May lalakarin ako, Cora. Kararating mo lang, aalis ka na naman. Kailangan eh. Di ka na natigil dito sa bahay. Ayaw mo? Ganado akong maghanap ng sideline na trabaho. Trabaho nga kaya yung pinagkakaabalahan mo. Ano ba sa akala mo ng bababae ko? Ikaw makakasagot sa tanong mo. Tigilan na nga natin ang pag-uusap na ganyan. Baka malasin lang ang magiging lakad ko. Minsan mo na ako niloko, ano? Matagal na yon at hindi na naulit yun. Kapag wala akong ginagawang masama ko, huwag mo akong pagdudahan. Kundi magtatalo lang tayo. Mag-aaway lang tayo. Hello? Ano po yun, Ninay? Dadali niyo sa ospital ang Itay? Oo, Ana. Ipapacheck up ko siya. Kasi hindi na nawala yung pag-ubo niya eh. Mabuti pa pala naisipan kong tumawag sa inyo. May pera pa naman kami ng Itay mo. Natira pa doon sa huling ipinadala mo sa amin. Magpapadala po ulit ako sa inyo, Nay. Pwede po naman ako mag-advance sa boss ko eh. Baka wala na matira sa sweldo mo. Hindi, okay lang po yun. Ang importante, may paggamot niyong Itay. Para hindi na po lumala kung ano man meron siyang karamdaman. Well, malaki pala ang gastos sa pagpapacheck up dito sa ospital. Marami kasing kailangan gawing pagsusuri sa Norman eh. Para matukoy, paano ba yung sakit mo? At saka dito sa private hospital, ang gusto ni Ana na ma-check up ka. Eh, kung ako masusunod, sa government hospital na lang ako magpapagamot. Normal naman. Ayokong umasa kay Ana. Maisip ko lang ang suwain na anak mong yon. Sumasama na ang loob ko. Mr. Romántico. Mr. Romantico, ang akala ko, kapag nagtagal, mawawala rin ang sama ng loob ng Itay ko. Subalit sa pagdaan ng mga araw, nanatili ang hinanakit niya sa akin. Kaya naging problema ko rin ang Itay, bukod kay Ben. Hoy, Ana! Mandy, ginulat mo naman ako. Ay, kasi habang nakatayo ka dyan sa tindahan, parang wala ka sa sarili mo. Hindi naman. Anong hindi? Eh, nakalapit ako sa'yo nang hindi mo na mamalayan. Hindi, may iniisip lang ako, kaya hindi kita napansin kaagad. Sino? Si Ben na naman. Okay, hindi na ako magkakaila sa'yo, Mandy. Matagal na tayong magkaibigan, kaya open book na sa yung buhay ko. Open book din naman sa'yo ang buhay ko eh. Pero tama ako, hindi ba? Yung boyfriend mo ang gumugulo sa isip mo. Nasabi ko na sa'yo, nalaman ko may anak siya. Pero patay lang ina ng naging anak niya. Yun ang sabi niya. Hindi ka naniniwala kay Ben? Baka sinabi lang niyang patay na yung nanay ng anak niya para patuloy pa rin na maging kami. Kung ganyang nagdududa ka sa katapatan sa'yo ng boyfriend mo, magpapatuloy ka pa ba sa pakikipagrelasyon sa kanya? Ana, habang
wala pang order natin dito sa restaurant. Magsa-CR muna ako, ha? Sige, okay, Ben. At teka, Ano yan? pwede ko ba mahiram saglit ang cellphone mo? Bakit? Nalobat kasi yung CP ko eh. Okay. Kanina ko pang hawak ito. O, ayan. Salamat. Sandali lang ako sa CR. Okay. Ay, nakalimutan i-log out ni Ben itong Facebook niya. Ano tong mga messages na sa cellphone niya? Hindi ko kilala tong babae nag-message sa kanya. Pero sa mga nakalagay dito, maliwanag na niloloko ako ni Ben. Hello? Yes? Oo, si Cora nga ito. Ano? Meron na namang bagong girlfriend si Ben? Ay. Salamat sa pagtawag mo, ha? Salamat din sa pagsusumbong. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng Ben na yun. Wala siyang pagbabago. Babaero? Mahal kita, Ben. Kaya kahit nalaman kong may anak ka na, patuloy pa rin ako nakipagrelasyon sa'yo. Dahil pinapaniwala mo kung patay na ang ina ng anak mo. At ako na lang ang babae sa buhay mo. Pero buhay pa palang ina ng anak mo. Ana, inamin ko lang yun sa'yo para hindi mo na ako kulten tungkol sa kanya. At hindi mo na sa pagselosan pa. Dahil matagal na kaming wala na. Oo, maaari totoong matagal nang wala na kayo ng ina ng anak mo. Pero hindi totoong ako lang ang babae sa buhay mo. Dahil bukod sa amin ang naging ina ng anak mo, may iba ka pang karelasyon. Wala naman akong balak itago yun sa'yo. Sinabi mo lang yan dahil nabuko na kita. Pero ang totoo, wala kang balak ipaalam sa akin ng tungkol sa inyo ng ibang girlfriend mo. Nagkataon lang na nakalimutan mo ilagaw tong Facebook mo. Ha? Kaya nang hiramin ko cellphone mo, nabasa ko sa Facebook mo ang mga messages niyo ng babaeng girlfriend mo na pala bago palang naging tayo. Ana, hindi natin siya dapat pagtalunan. Napakasakit ang ginagawa mo sa akin, Ben. Ana, Sobrang sakit. Mr. Romantico. Mahal kita. Hindi ako nakapagpigil, Mr. Romantico. Inusig ko si Ben matapos kong mabistong buhay pa ang asawa niya. At bukod sa akin, meron pa siyang ibang girlfriend. Ana, narito ka sa tindahan. Nag-emote ka. Mandy, hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Baka may lumapit sa yung customer, mailang. Naiiyak ako kasi naiinis ako eh. Kay Ben? Sa sarili ko. Alam ko nang hindi siya naging tapat sa akin. Pero hindi ko magawa lumayo sa kanya. Magagawa mo kung gugustuhin mo. Mandy. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Ana. Hanggang maaga, magdesisyon ka. Huwag kang magtiis sa isang relasyong walang katiyakan. Ana, 5 buwan na tayo. Yun nga mas masakit sa akin, Benny. Habang nagtatagal tayo, mas lalong nalalantad sa akin na baliwala ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yong hindi ako makikipagrelasyon sa'yo kung hindi kita mahal? Kung mahal mo ko, hindi mo ko paglilihiman. Hindi mo ako papapaniwalain na nag-iisa lang ako sa buhay mo, sa puso mo, na isa palang malaking kasinungalingan. Kasalanan ko bang natuto pa akong magmahal sa'yo kahit may ibang girlfriend na ako? Ano magagawa ko, Ana?
Hindi kita gustong paglihiman. Ayokong masaktan ka. Pero nang maging tayo, hindi ko kayang mawala ka pa sa akin. Naging alipin ako ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit patotoong mahal mo ko, hindi ko matatanggap na may kaagaw ako sa pagtingin mo. Anong gusto mong sabihin? Ito na ang huli natin pagkikita, Ben. Ana, mahal mo ko. Kahit mahal kita, ayoko na masaktan pa. Kaya kahit masakit sa akin, tapos na sa atin ang lahat. Break na tayo! Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, sa kabila ng napatid ko na nagkasakit ang Itay, hindi na ako umuwi sa probinsya, lamang hindi niya na ako payagang magbalik sa aking trabaho sa Maynila. Si Ben naman ay nagpatuloy sa paglilihim sa akin. Subalit nalantad sa akin na bukod sa buhay pa ang kanyang asawa, ay may iba pa siyang karelasyon bukod sa akin. Kaya nakipag-break na ako sa kanya. Sa'yo. Ana? Oh, kumusta ka na? Mabuti po, Nay. Maayos naman po ang trabaho ko. At okay lang po ako dito sa tinitirhan ko. Eh, mabuti naman kung ganun. Ang Itay po, Eh, dahil doon sa perang ipinadala mo sa amin, naipagamot ko na siya. Nakabili na ako ng kanyang gamot. mabuti na po ang kalagayan ng Itay. Awa ng Diyos, hindi na siya ganong inuubo. Hindi na siya nahihirapan na gaya ng dati. Inay, Oh, anak, kailan ka ba uuwi rito sa atin? kapag nakaluwag-luwag po ako ng oras, Inay, Nangungulila na kami ng Itay mo sa iyo. namimiss ko na nga rin po kayo ng Itay. Eh, sana naman, paminsan-minsan. Magbakasyon ka rito sa atin ng ilang araw. Hayaan niyo po, yan po ang pagsisikapan ko. Kapag ginawa mo yon, anak, malamang mawala na ang sama ng loob sa iyo ng ama mo. Sige. Panggigilan mo pa yung mesa. Sirain mo pa lahat ng gamit dito kung gusto mo. Kapag hindi ako nakapagtimpay, Cora, talagang mag-uuramentado ko. Uy, ikaw pa biganang magalit? Eh, ikaw ngayon gumagawa ng katarantaduhan. Wala akong ginagawa ng kawalangyaan o katarantaduhan. Eh, alam kong hindi magsisinungaling yung nagsumbong sa akin na nakita ka na may kasamang ibang babae, no? Hindi maiwasang magkaroon ako ng kasamang babae dahil kung sino-sino kinakausap ko para magkaroon ako ng sideline sa trabaho. Sinabi ko na sa'yo, Ben, ha? Sa lahat ng ayoko, yung niloloko ako. Sinabi ko na rin sa'yo na huwag mo akong pagbibintangan ng hindi ko ginagawa at mag-aaway tayo. Sige lang, malalaman ko din kung nagsasabi ka nga ng totoo. Cora! Kapag napatunayan ko na niloloko mo ako, tatapusin ko ng lahat sa atin! Norman, inuubo ka na naman. Mawawala rin ito. Hindi ka naman pumapalya sa pag-inom ng gamot mo, pero hindi pa rin lubusan gumagaling ang sakit mo. Ewan ko nga ba. Madalas kasi nag-iisip ka eh. Hindi ko maiwasan. Sabi ko na sa iyo, huwag mong problemahin si Ana. Kahit naghihinanakit ako sa kanya, hindi ko maiwasang mag-alala pa rin sa kanya. Maayos daw naman ang kalagayan niya sa Maynila. Yun ang sabi niya sa'yo kapag tinatawagan mo siya. Hindi ka naniniwala sa anak mo? Ano malay natin kung nahihirapan siya ron? Nagkakaila lamang siya sa'yo para hindi natin siya piliting umuwi rito sa probinsya. Norman, Ophel, tatantyahin ko ang sarili ko. Kapag umigi-igi na ako,
Luluwas ako sa Maynila. Aalamin ko ang totoong kalagayan ni Ana. Mr. Romántico. Ana, salamat sinagot mo ang tawag ko. At pumayag ka sa pakiusap kung magkabalikan tayo. Hindi ko kayang patuloy na magalit at lumayo sa'yo, Ben. Hindi ka magsisising nakipagbalikan sa akin. Alam ko, mali na maging tayo pa rin dahil may girlfriend ka ng iba. Pero, bahala na. Paano? Anong paano? Ngayong tayo na uli, di gaya ng dati. Magiging madalas na naman ang ating paglabas. Kasi sa ilang araw nating hindi pagkikita, miss na kita. Lalo yung ginagawa ko sa'yo na ayaw mo pero gusto mo rin. Anong ayaw ko na gusto ko rin? Ano pa? Di yung ginagawa ko sa'yo, nagagapusin ko ang mga paa mo, saka kita kikilitiin. Yun ba? Akala ko pa naman kung ano na yung tinutukoy mo. Ano bang nasa isip mo? Ana, Inay! Mano po? ay kawang ka ng Diyos. Pasok ho kayo. Maupo ho kayo. Mabutit napasyal kayo dito sa tinitirahan ko. Talagang pinutnahan kita, anak. Alam mo naman may sakit ang itay mo. Siya nga ang gustong dumalaw sa iyo pero hindi niya kaya. Naparito po kayo sa kondo. Nagpapadala naman ako sa inyo ng pera kapag sweldo ko. Hindi lang pera ang kailangan namin, anak. Gaya ng itay mo, matanda na rin ako. Hirap na ako mag-alaga sa itay mo. Idadalawa na nga lang kami sa bahay. Parang alam ko na po ang gusto ninyong sabihin. Anak, kailangan ng itay mo ang pag-aalaga. Kapag umuwi po ako sa atin at nag-asikaso kay Itay, siguradong papalitan po ako ng amo ko sa aking trabaho at mahihirapan na po ako makatagpo uli ng maayos na hanap buhay. Kahit pa paano, makakaraos tayo sa pagtitinda-tinda ko ng ulam. Kapag umalis po ako sa trabaho ko, mahirap na ako makabalik pa. Ana, mas pahalagahan mo pa ba ang trabaho mo? Kaysa sa magulang mo? Hindi naman po sa ganun. Pero kapag umuwi po ako, natatali na ako sa pag-aalaga kay Itay. Hindi na kami magkikita ni Ben. Ha? Anong ibinulong mo? Wala po, Nay. Ang sabi ko po, mahirap nang mawalan ako ng trabaho. Lalo po sa panahon ngayon. Hindi talaga kita mapapakiusapang umuwi sa probinsya. Pasensya na po. Inaasahan pa naman ng itay mo na pag-uwi ko makakasama na kita. Dahil sabi ko sa kanya gagawin ko ang lahat para mapakiusapan kang umuwi sa atin. Sorry po talaga. Wala kang pagmamalasakit sa ama mo. Nay! Mas mahalaga pa sa'yo ang trabaho mo kaysa magulang mo, Ana. Makasarili ka. Wala kang kwentang anak. Mr. Romántico. Pagkat mahal kita. Masamang-masama ang loob ng aking inay nang umalis sa tinitirahan ko, Mr. Romantico. Sa kabila noon, hindi ako nagbakasyon sa aming probinsya. Kumusta, Ana? Mandy, okay na ulit kami ni Ben. Nakipagbalikan ka sa kanya? Sabi ko nga sa'yo, na kay Ben ang kaligayahan ko. Pero nasa kanya rin ang paghihirap ng loob mo. Baka sakaling magbago pa siya. Ay, naku, ewan ko.
Pero ang isang lalaking babaero, mahirap nang magbago. Hindi naman lahat siguro. Ikaw ang bahala. Mandy, dahil sa pagmamahal ko kay Ben, kaya lagi ko siya binibigyan ng pagkakataon. At lagi akong umaasa na magsasawa rin siya sa kanyang paglalaro sa pag-ibig. Sana nga, Ana. Sana nga. Bakit ngayon ka lang dumating, Ana? Matagal na panahon mo na kaming tinikis. Lalo na ang iyong ama. Inay, pasensya na po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon makapagbakasyon sa aking trabaho. Pagbibigyan mo rin pala ang pakiusap ko. Uuwi ka rin pala rito sa probinsya para dalawin ang itay mo. Pero huli na. Huli na, Nay? Wala na ang tatay mo. Wala nang itay. Bago ka dumating, sinumpong siya ng kanyang sakit. Tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Hindi. Itay! Ayan ang ama mo sa kwarto, Ana. Wala na siya buhay. Itay! Itay ko! Salamat. Panaginip lang pala ang lahat. Pero, bakit ako na naginip ng ganun? Diyos ko. Baka may masamang nangyari sa itay ko. Mr. Romantico. Mahal kita. Dear Mr. Romantico, nasaktan ako nang makipagkasira kay Ben. At madalas pa rin siya ang laman ng aking isip at puso. Kaya nang tumawag siya sa akin, muli akong nakipagbalikan sa kanya. Kasunod noon, dinalaw ako ng isang masamang panaginip na may masamang nangyari sa aking ama. Nang ikaw ay ibigin ko. Opel, sabi mo ba kay Ana na madalas sumasakit ang likod at dibdib ko? Ay, oo, Norman. Pinaalam ko rin sa anak mo na kahit nakainom ka na ng gamot, panay pa rin yung pag-ubo mo. Hindi ko kasi mapigil ang pag-ubo. Hindi na yata gagaling ang sakit ko. Ay, huwag ka mawala ng pag-asa. Gaya ng dati, teka. Hahagurin ko ang dibdib at likod mo. Habang nagtatagal, lalo ako nanghihina. Lalong lumalala ang... Gagaling ka rin. Lalakas ka rin. Gagaling ako kung nandito si Ana. Bakit ba hanapin mo ang wala? Kailangan ko nang mag-aasikaso sa akin. Ano ka ba? Narito naman ako Naawa ako sa iyo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Gusto kong bumago ng higa. Ganun ba? Pero hindi ko kayang kumilos mag-isa. Aalalayan kita. Gaya ng dati. Oo, kumapit ka. Dahan-dahan. Ayan. Lalong kumikirot ang dibdib at likod ko. Basta, sabihin mo lang kung anong pwesto ang gusto mo. Aalalayan kita. Hindi ko maintindihan ang katawan ko. Kahit maayos ang pwesto ko, nakakaramdam ako ng kirot. Kaya gusto ko ng pabago-bagong posisyon. Maya't maya gusto kong maupo o mahiga, pero pag ikaw ang nag-aasikaso sa akin, nakikita kong nahihirapan ka rin. Ano ka ba?
Huwag mo ko intindihin. Pero matanda ka na rin. Sa kaunting kilos mo, madali ka nang mapagod at hingalin. Makapagtitiis ako. Kapag nakikita kong nahihirapan ka sa pag-aasikaso sa akin, lalo akong nahihirapan. Ano magagawa natin? Ayaw ni Anang umuwi para alagaan ka. Anong klase siyang anak? Mas pinahahalagahan pa niya ang trabaho niya kaysa sa magulang niya. Wala siyang utang na loob. Utang niya sa atin ang kanyang buhay. Durugin man ang mga butot laman niya, hindi pa rin siya makakabayad ng utang na loob sa atin. Norman, Kailan siya uuwi? Kailan niya ako bibigyan ng halaga kaysa sa trabaho niya? Kapag huli na ang lahat, kapag patay na ako, Ana, may problema ba dito sa tindahan? Wala, Mandy. Huwag mo sabihing bago lang kayo nagkakabalikan ni Ben na may problema ka na naman sa kanya. Hindi. Okay na kami ni Ben. Tiniyak niya sa akin na wala nang ibang babae sa buhay niya, kundi ako na lang. O anong dahilan ng kalungkutan mo? Tumawag ako sa nanay ko para kumustahin ang itay ko. Kasi nga nanaginip ako ng hindi maganda kay itay. Hindi sinasagot ng inay ko yung mga tawag ko sa kanya Baka naman may problema lang ang cellphone ng nanay mo. Masama ang loob niya sa akin, Mandy. Naghihinanakit na rin sa iyong nanay mo? Kagaya ng iyong ama? Oo. Kasi nung minsan pinuntahan niya ako at pinakiusapang umuwi sa probinsya, hindi ko siya pinagbigyan Maintindihan ka rin ng magulang mo. Sana nga, Mandy. Dahil kahit okay kami ni Ben, hindi lubusang mapapanatag ang loob ko kung alam ko may sama ng loob sa akin ang aking mga magulang. Mr. Romantiko. Mahal kita. Mr. Romantiko, upang mapanatag ang loob ko, umasa na lang ako na isang araw, mawawala rin ang hinanakit sa akin ng mga magulang ko. Subalit, nagdaan ng mahigit na isang linggo. Ayaw pa rin sagutin ni inay ang mga tawag ko sa kanya. Manang ikaw ay ibigin ko. Ana, okay ka ba? Ben, basta ganito magkasama tayo, okay ako. Maligaya. Maligaya bakit parang may problema ka? Halatang malalim ang iniisip mo Ang mga magulang ko sa probinsya. Pinoproblema ba yung minsang napanaginipan mukha mo na may masamang nangyari sa iyong ama? Ayoko magkatotoo yun. Ana, ang panaginip, kabaliktaran ng katotohanan. Yun ang gusto kong paniwalaan para mawala yung pag-aalala ko sa mga magulang ko. Pero iniisip mo na baka magkatotoo na lumala ang sakit ng tatay mo at ikamatay niya. kapag nangyari yun, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Huwag mong guluhin ang isip mo sa isang alalahaning wala namang katiyakan. Ano naman ang malay mo kung maayos ang kalagayan ng mga magulang mo sa probinsya at ikaw lang ang nag-aalala sa kanila? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Ben, Pwede ba kapag magkasama tayo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
para hindi masirang araw natin. Okay? Mandy, malamang hanggang ngayon, nagdaramdam pa rin sa akin ang inay at itay ko. Malamang yon, Ana. Hindi ko kasi mapagbigyan ng pakiusap nilang umuwi ako sa amin at mag-alaga sa itay ko. Maiintindihan pa sana kita kung ang trabaho mo ang talagang dahilan kaya hindi ka makauwi sa inyo para mag-alaga sa mga magulang mo. Pero alam kong jowa mo ang dahilan kaya ayaw mong umuwi sa inyo. Ayaw mong magkalayo kayo ni Ben. Anong gagawin ko? Alam kong kapag hindi na kami nagkita ni Ben, malamang na lalo siya mabuyo sa pakikipagrelasyon sa iba. At makalimutan niya na ako. Mas pahalagahan mo ang jowa mo kaysa sa magulang mo. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Ayoko mawala sa akin si Ben. Ipaglalaban ko siya. Kaya hinirap ko yung cellphone niya. Para ano? Para malaman kung FB account ng ibang girlfriend niya. At para maipost ko sa FB ko yung mga litrato namin. Pagkatapos, i-add ko sa mga friends kong ibang karelasyon ni Ben. Para malaman na bukod sa kanya, may iba pang girlfriend na boyfriend niya. Kapag ginawa mo yun, malamang mag-aaway si Ben at yung ibang jowa niya. Yon talaga ang gusto kong mangyari. Ang mag-away sila. At magkahiwalay. Para masolo ko si Ben. At wala na akong maging kaagaw sa puso niya. Walang iya ka! Ariko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan sa ginawa mong panluloko sa akin! Teka, hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Bistado ko ng bukod sa akin, meron ka pang ibang girlfriend! Sino nagsabi sa'yo? Huwag mo nang alamin kung sino nagsumbong! Malinaw ang mga pictures nyo ng Ana na yon na nag-add at nag-post sa mga picture nyo sa FB ko! Mag-shota kayo! Si Ana? Oo! Ana ang pangalan ng ibang shota mo! Para bang pinagmamalaki sa akin yung mga retrato nyo na magkasama kayo? Walang niyo ka! Walang niyo! Cora, tama na! Tama na! Ayusin ko ang problemang ito! Wala ka na ayusin! Ha? Tapos na sa atin ang lahat! Mr. Romantico. Mahal kita. Mr. Romantico, gaya ng nais kong mangyari, nagkalabuan si Ben at ang iba pa niyang girlfriend. Yun din ang inasahan ng kaibigan kong si Mandy. Ano kung nagkalabuan kayo ng ibang jowa mo, Ben? Dahil kay Ana. Mandy, hindi tamang ginawa niya. Walang mali sa ginawa ng kaibigan ko. Huwag mo siyang kampihan. Tama lang na ipaglaban niya ang karapatan niya. Wala siyang karapatang siraan ako. Nagtiwala sa'yo si Ana, pero niloko mo siya. Wala kang pakialam sa aming relasyon. Tapos ngayon nagagalit ka? Nag-post lang naman si Ana ng mga picture niyo sa FB. Dahil nga sa ginawa niyang yun, napasama ako sa iba. Kaya kukumprontahin ko siya. Wala nga si Ana rito sa tindahan ngayon. Anong wala? Dahil may pinuntahan sila ng amo niya. Kaya ako muna ang nakatao dito. Huwag mong itago sa akin ang kaibigan mo. Ang hirap mong kausapin. Ilabas mo siya. Kapag hindi mo nilabas si Ana, Ana! baka masaktan ka sa akin. Ha! Takutin mo, lelang mo. Hindi kita tinatakot. Ito pruweba. Bakit? Teka lang, hayaan mo malagyan ko ng gamot yung black eye mo. Walang yung Ben na yun. Kung hindi siya nakaalis agad sa tindahan matapos niya akong sapakin, ipapupulis ko siya. Kakahiya naman sa'yo. Pati tuloy ikaw nadamay sa problema namin ni Ben. Kung tutusin, wala kang poproblemahin, Ana. Kasi nakipag-break ka na sa babaerong jowa mo.
Bakit kasi nakipagbalikan ka pa sa kanya? Yaan mo, kukumprontahin ko siya sa pananakit niya sa'yo. Ang dapat mong gawin, makipag-break ka uli sa kanya. At huwag na huwag ka na makikipagbalikan sa kanya kahit kailan. Mr. Romantico. Mahal kita. Dear Mr. Romantico, ipinagdasal ko na lamang na hindi magkatotoo ang panaginip ko na may masamang nangyari sa aking ama. At sana'y mawala na ang hinanakit sa akin ng aking mga magulang. Kay Ben natuon ang aking panahon at atensyon. Dahil nagalit siya sa akin at sinaktan niya ang kaibigan kong si Mandy. Ibigin ko. Norman? Masama na naman ba pakiramdam mo? Hindi, Ovel. Oh, bakit ka napaiyak? Wala. Iniisip mo na naman si Ana. Alam niyang masama ang loob natin sa kanya dahil hindi natin sinasagot ang mga tawag niya sa atin. Pero sa kabila nun, hindi pa rin siya umuwi rito sa probinsya. Baka masyado lamang siya abala sa kanyang trabaho. Tinitikis niya tayo. Norman, huwag mo nang problemahin si Ana. Masakit. Masakit, Ofer. Nag-iisa natin siyang anak na mula sa kanyang pagkabata, minahal natin. Itilaguyod sa kabila ng ating kahirapan. Wala akong alam na naging pagkukulang o kasalanan natin sa kanya para niya tayo tikisin. Wala rin akong alam na naging pagkukulang at kasalanan natin kay Ana. Ang inaasahan ko, susuklian niya ang pagmamahal natin sa kanya. Na ngayong matanda na tayo, siyang magiging gabay natin. Gaya ng ibang anak na marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Pero anong isinukli ni Ana sa atin sa lahat ng kabutihan at pagmamahal natin sa kanya? Ano? Tinikis niya tayo. Pinabayaan. Norman. Kinalimutan na tayo ng ating anak, Ophel. Kaya kalimutan na rin natin siya. Ben, kanina pang pagdating mo, wala ka ng kibo. Alam mo ang dahilan, Ana. Wala akong alam. Nakipag-break sa akin ng ibang girlfriend ko dahil sa ginawa mo. Nakipag-break sa'yo ang ibang girlfriend mo? Yun ang gusto mong mangyari, hindi ba? Inaasahan mong magagalit sa akin si Cora at makikipag-break sa akin. Kaya inad mo siya sa friends mo sa Facebook at nag-post ka sa FB mo ng mga pictures natin. Ipinaglaban ko lang ang karapatan ko. Wala kang karapatang sirain ang relasyon namin ni Cora. Bakit wala? Ha? Alam na alam mong una kami nagkarelasyon bago maging tayo. At dahil ba huli ako dumating sa buhay mo, ipapaubayan na lang kita sa kanya? Hindi! Hindi mo naman, bros. Nana, kapag hindi ako nakapagtimpit, talagang... Ano? Sasaktan mo ko? Ha? Sige! Saktan mo ako! Saktan mo ako hanggat gusto mo! Ano? Dahil na ginawa mo kay Mandy, sige, suntukin mo ako! Ano pang hinihintay mo? Sige! Kahit narito tayo sa tinitiran ko, saktan mo ako kung gusto mo! Patayin mo na ako! Para matapos ang paghihirap ng loob ko dahil sa'yo! Patayin mo na ako! Kung inaakala mong tapos na sa amin ni Cora ang lahat, dahil sa ginawa mo, nagkakamali ka. Hindi ako pumayag sa gusto niyang mag-break na kami. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang sirain ang relasyon namin. Hindi! Walang iya ka! Huwag mo akong murahin! Dahil sa'yo! Dahil sa pagpapalag ako sa relasyon natin, naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo!
Sakdo lang mapabayaan ko ang mga magulang ko! Pagkatapos, ito pa ang isusukli mo sa lahat ng pagmamalasakit at pagmamahal ko sa'yo! Ito pa! Ang ipamukha sa akin na mas mahalaga sa'yo ang babaeng iyon kaysa sa akin! Sawang-sawa na ako sa masamang ugali mo at sa mga sama ng loob na binibigay mo sa akin! Wala kang karapatang sumbatan ako! Nagsisisi ako nakipagrelasyon ako sa'yo! Lalo ako! Break na tayo! Break kung break! Mr. Romantico. Mahal kita. Higit ang naging kirot sa puso ko, Mr. Romantico, sa pangalawang beses na nakipagkasira ako kay Ben. Dahil ipinangako ko sa aking sarili na hindi na uli ako makikipagbalikan pa sa kanya. Balik na naman ako sa pagtatanim dito sa aming gulayan. Ana, Huh? salamat. Hindi ako nahirapan sa paghanap sa iyo rito sa inyong probinsya. Hinanap mo ko? Oo, dahil nang mag-break tayo at matagal na hindi tayo nagkita, saka ako napatunayan kung gaano kakahalaga sa akin. Ben, Ana, pakiusap. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon at ipinapangako ko sa iyo, makipagbalikan ka lang sa akin. Hindi na uli kita paluluhain. Hindi na. Mr. Romantico. Mr. Romantico, desidido na ako na burahin na si Ben sa isip at puso ko. Subalit nang dumating siya sa probinsya namin, muli akong nakipagbalikan sa kanya. Ben? Cora? Cora? Nagbalik ka? Oo. Hindi ko pala kayang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Nakipag-break ka na sa akin. Hindi na mauulit yun. Kahit dalawa pa kami sa buhay mo, okay lang yun sa akin. Tanggap mo yun? Oo. Kahit napagtawanan pa ako ng buong mundo. Ang importante, hindi ka tuluyang nawala sa buhay ko. Pasangkrus talaga sa buhay mong Ben na yun, Ana. Nakipagbalikan ka na nga sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Sumira na naman siya sa pangako niya sa iyo. Kaya nga kita tinawagan. Kahit nagkaayos na kami ni Ben, nalaman ko nakipagbalikan na naman siya sa dati niyang girlfriend na si Cora. Wala na talaga siyang pagbabago. Napakaraming sama na ng loob ang dinanas ko kay Ben. Kaya nga dapat matuto ka na. Makipag-break ka na sa kanya ng tuluyan. Ewan ko kung magagawa ko yan. Kailangan gawin mo para sa kabutihan mo. Para matapos na ang problema mo kay Ben. Mandy. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Sinunod ko si Mandy. Sa pangatlong pagkakataon, nakipagkasira ako kay Ben. Ang hindi ko maintindihan, kahit wala na kami, kahit marami siyang nagawang mga pagkukulang at pagkakamali sa akin, namimiss ko pa rin siya. Mahal na mahal kita, Ben. Maging sino ka man.
Mr. Romantiko. Ang pag-ibig ay sadyang kanyan. Mr. Romantico, sa ngayon, wala na kaming communication ni Ben. Ang hindi ko lang matiyak sa aking sarili ay kung kaya ko bang tuluyan na siyang burahin sa puso't isipan ko. Kahit na alam kong hindi lang ako ang naging babae niya. Mahal ko pa rin si Ben. Mahal na mahal. Salamat sa pagbibigay daan mo sa akin liham, Mr. Romantico. Nagpapasalamat. Ana. Mamahalin kita mag-ibig. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Chiquit Amon, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.